Guys, totoo yung chismis na mas mahigpit ngayon yung mga immigration officers sa US airports doon sa pagkilatis nila sa mga turista na dumadating galing sa ibang bansa. At dito sa video na to, pag-usapan natin ano-ano ba yung itinanong sa akin at ano yung mga naging experience ko ngayon sa pagpasok dito sa US through the immigration at saka sa US border control. Ito na naman tayo, kabayan. Welcome sa Pila sa Airport, ang official podcast ng The Accidental OFW Channel. Samahan nyo kami sa kwentuhan habang naghihintay sa airport, usapang OFW, travel tips at lahat ng ganap sa biyahe. Ready ka na ba? Magandang araw, ako po si Tots, The Accidental OFW. So mga ka-OFW ng mga nakaraang taon, napapansin ng maraming biyahero, particularly yung mga Philippine tourists na pumupunta sa US na nagiging mahigpit ng unti-unti yung mga US immigration officer or yung mga US border control officer doon sa mga turista na sinasala nila doon sa immigration queue. Dati, ilang tanong lang, tatak na yung passport tapos welcome to the US. Pero ngayon nakita natin na medyo matagal at saka medyo mabusisi yung process na pinagdadaanan ng mga US tourists. At hindi naman dahil sa ayaw ng mga immigration officer sa mga turista, kundi naging mas sensitibo at mas maingat yung gobyerno ng US pagdating sa border control, doon sa security at saka sa immigration compliance. So noong pumila ako doon sa immigration, nagulat ako dahil although pang-apat na beses ko nang pumasok sa US at pang-apat na beses ko nang pumasok through New York. Ngayon yung pinakakonti yung pila dahil siguro sa umaga kami dumating. Pero nakita ko na dahil hindi naman ako yung nauna sa pila na napakatagal yung mga questions at saka yung mga pag-scrutinize doon sa mga tao na nakasabay ko from Doha, tapos nag-layover kami sa Doha tapos lumipad dito sa US. So, karamihan ng mga kasama ko doon sa aeroplano, mga Middle Easterners na pumunta doon sa Doha tapos lilipad sa JFK. So, nung ako na, kinakabahan ba ako? Hindi naman, pero doon pa lang sa flight, iniisip ko na may possibility kaya ng mga tao yung matagal na at saka yung mga may experience na pumasok sa US, pwede pa rin kaya silang ma-deny of entry. At kahit na iniisip ko na sana wag mangyari, nandoon yung possibility. Kaya nung pag-abot ko doon sa immigration officer ng passport ko, nakita ko na hindi siya friendly, masyado seryoso. Kaya nag-good morning ako, hindi siya nag-good morning back, pero okay lang yon kasi nag-umpisa na yung conversation namin doon sa immigration queue. Hinanap niya yung visa page ng aking passport. Pagkatapos, nag-umpisa na yung question and answer. Ano yung gagawin mo sa US? Saan ka nang galing? Tapos, ilang araw ka dito sa US. Tapos, tinanong na kung meron ka bang kamag-anak sa US. Mag-exit ka ba sa New York? May iba ka bang state na pupuntahan? Magkano yung baon mo doon sa pagpunta mo dito sa US? Tapos, saan ka titira? Yung bahay mo, yung titirhan mo ba is bahay, hotel? Ibigay mo sa akin yung complete address kasama yung postal code. Pagkatapos, tinanong kung bakit sinabi ko na galing ako ng Singapore when in fact I am a Philippine passport holder. Tapos sinabi ko na nagtatrabaho sa Singapore pero sa US pero Philippines yung citizenship ko. Tapos tinanong niya ano yung trabaho ko sa Singapore. Nung sinabi ko yung trabaho ko sa Singapore at binanggit ko yung company namin, hindi
familiar si US Border Control Officer doon sa company namin, kaya pinaliwanag ko pa. At medyo nagdagal doon, tapos medyo na-convince siya sa akin at tinatakan niya na yung passport ko, tapos meron siyang inilagay na date kung saan allowable na ako magstay, tapos ibinigay niya sa akin yung passport. Natapos siya in less than 1 minute, pero yung questions parang more than 10 yata. At ito yung pinakamaraming tanong sa akin na lahat ng mga sinasabi ko sa inyo na pinapractice natin ng mga questions na practice natin dito sa officer na ito. Kaya iniisip ko guys, kung kayo ay first timer, kung kayo ay kinakabahan, kung kayo ay may tinatago at hindi tama yung purpose doon sa actual purpose na pupunta nyo dito, magkakaroon ng problema. So, sagutin natin bakit naging mas mahigpit yung US immigration. Unang-una dito, maraming tao kasi yung mga nag-visa misuse noong mga nakaraang taon. So, may mga pumapasok na tourist pero nagtatrabaho ng illegal. May mga nag-aaral pero walang tamang visa. May mga tao na tourist daw pero nag-overstay. So, dahil dito, nagiging mas alerto yung mga immigration officers sa mga red flags. Halimbawa, yung mga taong hindi kabisado yung itinerary nila, yung mga taong pabago-bago ng sagot, yung mga taong hindi tugma yung sinasabi nila doon sa nakasaad doon sa visa application nila. Pero, pagka nangyari naman ito, hindi naman automatic na denied ka agad. Pero, makikita mo na talagang parang sinusuri ka talaga nila ngayon. Isa pa, yung paghihigpit sa global security concerns. Sa panahon ngayon, hindi lang immigration status yung tinitignan, kundi pati yung overall risk assessment na isang traveler. Kaya minsan kahit paulit-ulit yung tanong, ginagawa nila ito para makita nila consistent ba yung tao na to, kalmado ba siya pag sumagot, totoo ba yung sinasabi nyo. Tandaan natin na trabaho ni immigration officer yung protektahan yung border ng US. Hindi para pahirapan yung mga turista, kundi para masigurado nila na tama at saka yung legal yung pagpasok ng bawat tao. So, magbigay tayo ng tips doon sa mga first time na traveler sa US. Yung pinakamahalaga ay syempre yung preparation at saka yung honesty. Alamin mo lahat ng details ng biyahe mo. Saan ka titira, gaano katagal, ano yung gagawin mo dito sa US, at saka kung ano pa yung mga tanong na binanggit ko kanina. Dalhin mo yung mga tamang supporting documents na kinakailangan para patunayan ito. Pero hindi ako kakabahan dito sa part na to dahil alam ko sa Pilipinas pa lang ini-scrutinize na Philippine Immigration Officer yung mga documents na ito, kaya ipapakita mo lang at make sure na maipapaliwanag mo base doon sa purpose mo, base doon sa pag-stay mo sa US, kung bakit meron ka mga documentation na hawak-hawak mo. Huwag kang kakabahan, huwag kang magsisinungaling dahil mas madaling makita ni immigration officer kapag gawa-gawa lang yung sagot mo. Para doon sa mga season tourists, huwag po tayong maging kampante. Tulad sa nangyari sa akin, kahit akala ko na parang easy-peasy lang yung pagsagot doon sa immigration officer, nagulat ako sa dami ng mga tanong. Tandaan natin na bawat pagpasok natin sa US, may bagong assessment na gagawin sa atin. Kaya dapat tandaan natin na lahat ng mga pinaghandaan natin at saka yung mga nilagay natin sa DS-160, i-review sa atin ni immigration officer. At sa huli, gusto kong i-emphasize sa inyo na ang visa ay hindi right. Siya ay isang privilege na po pwedeng i-cancel ni immigration officer kung makakaroon siya ng reason para pagdudahan, para i-establish yung red flag na nasa isip niya, at kung hindi mo ito mapapatunayan at hindi mo ito ma-overcome, malamang i-deny ka niya ng entry at worst comes to worst, baka mamaya i-cancel pa niya yung visa niya. Huwag po tayong matakot dahil
ginagawa lang nila yung trabaho nila at we do our part to prepare, we do our part to make sure na consistent tayo doon sa mga answers natin para maging stress-free at worry-free yung pagpasok natin sa US. Yun po lamang at magandang buhay sa ating lahat and see you po on the next video.